Sinimulan na ang paglilipat ng operasyon ng ilang international airlines sa NAIA Terminal 3. Yan ay para ma-decongest ang NAIA Terminal 1. Patuloy naman ang pagsasaayos sa airport na inaasahang matatapos sa susunod na taon. May report si Lay Alvis. Kaninang umaga, nag-take off sa NAIA Terminal 3 ang Delta Air na isa sa mga naunang foreign airline na lumipat mula Terminal 1 patungong Terminal 3 para mapakinabangan ng husto ang Terminal 3 at ma-decongest naman ang Terminal 1. Better all-around experience. It was a mob scene, Terminal 1. There's just long lines, plenty of people, and the check-in process was kind of troublesome. But this time, it was a breeze. Kasunod ng Delta Air, lilipat na rin sa Terminal 3 ang operasyon ng 4 pang foreign airlines. Ang KLM Royal Dutch Airlines sa August 4, Emirates Airlines sa August 15, Singapore Airlines sa September 1 at Cathay Pacific sa September din. Paliwanag ni Department of Transportation and Communications o DOTC Secretary June Abaya, hindi raw sisikip ang paliparan dahil kung dati 52% lang ng terminal ang nagagamit sa paglipat ng 5 foreign airlines, 100% na ng airport ang magiging operational. Pareho rin lang runway na gagamitin, ang tanging lumipat lang ay kung saan ang loading at dock-off ng mga pasahero. Target daw ng DOTC na mailipat ang kalahati ng pasahero ng NAIA 1 patungong NAIA 3. This project was awarded 17 years ago in 1997 and would have been completed in 2002 had it not been for the legal issues which to this day are still in litigation. Magdadagdag na rin daw ng CCTV cameras. Binatikos noong Disyembre ang kawalan ng CCTV camera sa loading bay ng NAIA 3 kung saan binaril si Labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa at 3 iba pa. Sa ngayon, ang bulto ng international flights ay nananatili pa rin sa Terminal 1 na minsan ang binansagang worst airport in the world. Noong nakarang taon, nasa 8 milyong tao ang dumaan dito. Kaya kabi-kabila ang panawagang pagandahin ang ating pangunahing gateway sa mundo. Nakuha ng kumpanyang DM Consunhi ang proyektong ito na posibleng matapos sa susunod na taon. 80% of the rehab work in Terminal 1 is passenger area. That should be done by end of February of next year. Ang rehabilitation ng NAIA 1 na ang isa sa mga proyektong hindi natuloy na pinaghugutan ng pondo para sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa pagdinig ng Senado ukol sa DAP, kinwestiyon ni Senator Nancy Binay na baka raw may mga proyektong sinasadyang hindi matuloy para lang may pangtusto sa DAP, gaya ng NAIA 1. Kaya raw pinag-aaralan ngayon ni Senator Binay na magpasa ng resolusyong magtatakda ng liability sa mga ahensyang hindi magtutuloy na proyektong inaprubahan ng Kongreso. Isipin mo dito sa Senado, diba parang ilang hearing yan bago ma-approve, tapos malalaman mo na hindi natuloy, tapos yung pondo na yon napunta dun sa proyekto na hindi man lang dumaan sa amin. Paliwanag ni Secretary Abaya, may issue raw ukol sa right of way noon, kaya pansamantala itong naantala. Imbis na pagpapaganda, palamuti lang dapat gawin, na-realize na may structural issues. So nais namin, bumalik kami sa isang consultant para malaman kung anong dapat gawin. At the end of the day, pinaponda ng ating pamahalaan at by February, April, tapos na po ito. Lay Alvis, GMA News.